Yeah. Sino po dito may mga karamdaman ngayon? Yung may mga pinagdadaanan. Yung merong mga sakit. And tonight, we will experience God's healing. Amen? Come on, are you ready to experience the miracle of God in your life tonight? Amen. Come on, let's sing this song. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Come on, let's declare this. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Yes, Lord, tonight, oh God, Lord, we know that you are our healer, and we know, oh God, that nothing is impossible with you. Come on, tonight, if you feel something, you put your hands, kung merong mga masakit sa mga katawan nyo, and declare in the mighty name of Jesus that our God is able to heal any diseases na nararamdaman natin ngayong gabi. Come on, let's declare this tonight. Oh, sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and to heal my disease. You are the Lord, my healer. You are God. You are a God that healeth me. You are the Lord, my healer. And you sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Come on, sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. And you sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease.
Lord, we glorify you. We glorify the God who saves. We worship only the name of Jesus. Only the name who can heal. Only the name who can save. Amen. Amen. Yan. Pupurihin ka namin, Panginoon, dahil walang imposible sa'yo. Ngayon, sa hirap ng buhay, ano man ang aming pagdadaanan, makakayanan namin dahil alam namin walang imposible sa'yo, Panginoon. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Yes, Lord. We are so much blessed, oh God, because we have you in our lives, Lord. We magnify you, Lord, in this place. We give you all the glory and the honor, Lord God. It all belongs to you alone, Lord Jesus. We entrust everything to you, Lord, in our lives, oh God, because you are in total control over our lives.
we need your miracles in our lives, Lord. You're the same God today and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow, when I see the victory you already see. Oh, oh, Jesus, I believe. Oh, oh, we need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. All together we sing. By the power of your name, and all for your glory, the sick are healed, the soul is filled, the battle has been won. On your promise I stand, and in faith I believe it, that what I pray in your name, it's already done. Oh, oh, let your will be done. Oh, oh, all we need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. Whoa, yeah. In the waiting, you get the glory. Oh, in the healing, you get the glory. Oh, in the breaking, you get the glory. Oh, in the breakthrough, you get the glory. Yeah, yeah. In the waiting, you get the glory. In the healing, in the breaking, you get the glory. And in the breakthrough, oh, you get the glory. You get the glory. You get the glory. Oh, you get the glory. Oh, you get the glory. Yours is the glory, Lord. Oh, receive it, Lord. You get the glory. Oh, we need a miracle. Yes, Lord. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on your name. Oh, we need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think.
let's worship the Lord and let's pray. Panginoon, magandang gabi po sa inyo ngayon. And we thank you, God, for the life of each one. We just celebrate your goodness and your faithfulness. Indeed, O God, there is an amazing presence of you in this place because you are in here, you are with us, and you're gonna do greater things, amazing things, miracle, in the name of Jesus. And ngayong gabi po, Panginoon, dalangin po namin ang bawat isa na narito ngayon ay maka-experience ng iyong banal na pangalan. Your name that is so amazing. Lord, bawat isa, alam niyo po yung mga pinagdadaanan at alam niyo po yung mga brokenness nila, alam niyo po yung mga sitwasyon nila. Hinihiling po namin at dinadalangin po namin, nakatagpuin niyo po ang bawat isa ngayon. Fill them with your presence. Fill them with your Holy Spirit. And don't allow them to go out from this place nga hindi po nahihil. Yung mga brokenness nila, i-restore niyo po, Panginoon. Thank you, Jesus. For this we have faith in you alone, that you can do indeed a miracle. A miracle is happening and will happen today, tonight, O God, in the very lives of each one's present here, O God. And even sa nanonood sa amin online, thank you, Jesus, for this truth. And thank you for this promise that you have for us. And dalangin din po namin, Panginoon, ngayong gabi, na i-heal nyo rin po ang aming bansa, ang aming bansang Pilipinas. Lord, we offer to you our country and even our leaders, our president, our vice president, down to the very least of our officials. Katagpuin niyo po sila that one day, they too will have a personal encounter with you and their lives will never be the same again. Bigyan niyo po sila ng pusong nagmamahal sa bansang to at pusong tunay na magsisilbi sa mga kababayan nila. Lord, we thank you. And even sa bawat pamilyang represented here, Lord God, I pray for your healing. I pray for your presence. I pray for your restoration power. And Lord, we just want to celebrate your amazing grace, your love, your forgiveness, and your healing power this wonderful night. Lahat po ng ito, ang aming dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palakpakan po ba natin si Lord? Ayan. Pwede na po tayong maupo. Thank you so much. And magandang hapon, magandang habi. No? Magandang hapon na gabi sa inyong lahat. Welcome po sa Christian Church Fellowship International. Ayan. Pwede nga katapikin mo yung katabi mo. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Kahit asawa mo, katapikin mo pa rin. Kasi baka yan lang yung moment na nagkatapikan kayo. Ayan. Sige po. In behalf po sa aming senior pastors, Bishop Joel and Pastora Julnes, welcome na welcome po kayo sa aming pamilya, sa Christian Church Fellowship International. And natutuwa at nagagalak po kami na kasama po namin kayo ngayong gabi. Amen? Kayo po ba the same thing? Mutual din po ba yung... Sige po, hello po sa mga first time friends natin. Sa taas po ba meron kaming kaibigan na bago? Hello po, kaway-kaway lang po sa akin. Sa baba po ba? Meron? Ayan, hello, hi! Welcome po, ma'am. Maraming salamat po at napunta po kayo dito. Alam niyo po, may gagawin ng Panginoon sa inyo ngayong gabi and be excited po. Amen? Ayan. Woo! Handa na po ba kayo? Ayan. Sige. Ang ganda po ng series natin ngayong gabi, ano? I mean ngayong buwan, yung pagpasok ng taong 2024, ang ganda po ng sinimulang serye or series ng ating mga senior pastors. Alam niyo po ba ano to? Salamat, Tora. Sila lang hindi kayo mamaya, sige. Kailangan ko yung audience impact. Ayan. Napakaganda po ng series natin sa mga bagong friends po namin. We are in this series of knowing the names of God. Pinag-aaralan po namin yung iba't ibang pangalan ng ating Panginoong Diyos. And amazingly, pang-apat, huling linggo na po ng ating buwan. And marami na ang pangalan na nai-reveal si Lord sa atin. Unang linggo po ng taon, ng January, ano nga po yung pinag-aralan po natin? Ayan, na ang Diyos ay kasama natin.
Oh, hala, di ba? Tapikin mo ito yung katabi mo. Kasama natin ng Diyos. Ayan, kasama natin ng Diyos. Pangalawang linggo? Ayan, Jehovah Jireh. That He is the God who provides. Hindi lang sa putyo-putyong bagay sa buhay mo, but everything sa buhay natin, pwedeng i-provide talaga ng Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? And ang galing ng testimony ni Pastor Chito, di ba? Ang ganda. At alam ko, meron din po kayong kwento na pwedeng talagang, Lord, amazing ka talaga. Nag-provide ka at the very, yung walang-wala na talaga. And there God is provided for that specific need. Amazing ang Panginoon, tama? Oo, parang hindi kayo amazed ah. Amazing ang Panginoon, tama? Oh, yun yung amazing. And last Sunday, ano nga po yung topic natin? Ayan, that our God is our banner. Na every time sa buhay natin may battles. Sino po ba sa buhay niya wala talagang battle? O hindi ka buhay? Praise God dahil buhay tayo and may battles. And yung promise ng Lord na andun siya. Kasama natin, He will provide the strength that we will be needing to face our battles and have the victory. Di ba? Ang ganda. Amazing. And ngayong gabi, mamaya, sasabihin ko anong usapin natin, pag-aaralan natin. Pero you know what? These very names of God, natanong niyo po ba, why do we need to know the names of God? Or ngayon lang talaga? Sige, ngayon lang. At least, sasabihin ko sa iyo yung answer, no? This is for us to discover na itong mga truth po na ito ay pwedeng maka-inspire sa atin and magbigay ng comfort and mag-guide sa atin, sa ating lakbayin sa Panginoon. And etong mga pangalan na to, these are covenant names of God. Pag sinabi po natin covenant, ito po isang kasunduan, an agreement or promise. Sino nag-promise? Si God. Kasi kung tayo yung mapapromise, pwedeng ma-fail. Tama? But God made this covenant. Siya mismo. Ako ganito. Because we know that God will never fail. Amen? God will never fail. And ang ganda, that ang Diyos kasama natin, He will provide for us, He will be our victory, He will be our banner. And, nakaka-excite yung talakay natin ngayong gabi. Handa na po ba kayo? Pero, ika-cut short ko muna. Meron pong isang bata, nagtanong po siya sa kanyang ama. Sabi niya, Daddy, English eh. Sabi niya, tatagalogin ko na lang. Pa, gaano po ba kalaki ang Diyos? Malaki po ba ang Diyos? Ayan. Kung kayo po ba tinanong ng anak niyo ang ganyan, anong isasagot niyo? Ano ka bang bata ka? Joke lang. Di ba? So, para sagutin yung tanong ng anak, dinala ng ama, yung batang to, dun sa airport. Tapos, pinakita yung eroplanong lumilipad. Ayan, nakikita niyo po yung eroplanong lumilipad? Nakikita niyo ata? Ayan. Sabi ng bata, maliit pala. And, nung pagkatapos ng conversation na yon, dinala ng ama, yung bata, doon sa mismong airport. And pinakita yung eroplanong to. Di ba malaki? O parang walang pagkakaiba, no? Eroplano pa rin? Pero dito, nakita natin, sa sobrang lapit natin, nakikita natin yung mga gulong, nakikita natin yung mga engines, yung pakpak, yung mga bintana. Kasi sabi ng ama, anak, hindi maliit ang Diyos ko. Depende yan sa kung gaano kakalapit sa Kanya. Matanong ko nga po kayo, gaano po ba kayo kalapit sa ating Panginoong Diyos? And this is an amazing series na gusto natin na dapat, na gusto ng Lord, makita natin yung intricacies kung ano ba talaga siya. Yung bawat detalye kung ano yung Panginoon. Hindi lang at a very far distant, andun ang Diyos. Hindi. Gustong makita ng Diyos
yung kung sino siya sa buhay mo. Ganun din po ba yung hiling mo, yung hangad mo? Amen. Kaya po, dito po sa aming pamilya, talagang hinihikayat po namin na magbasa ng Biblia. Kasi po, dun po sa Biblia, nakikita natin kung ano ba talaga si Jesus. Ano ba talaga ang Panginoon natin. Ano ba talaga yung kaya niyang gawin sa buhay-buhay natin. Pwede niyo po bang i-goal this 2024 na basahin niyo yung buong Biblia? O kahit yung maps, pwede niyo basahin? Yung cover to cover? Pwede? Amen. Kaya? Amen. Salamat po. Sige, at least okay na ako dun. So ngayon po, babasahin po natin yung key text or key scripture natin. Sabi po dito pwede po ba tayong tumayo? Basahin po natin yung key scripture natin. Yung English lang po para mas maganda. Ako na magbabasa dun sa Tagalog. Sige po. 1, 2, 3, go. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Amen. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? And please sit down na rin po. May God add blessing to the reading of His Word. Ayan. Sabi po dito, ang sabi niya, babasahin ko po sa Tagalog version kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Yung text po natin, isa po ito sa mga if and then na command ng ating Panginoon. Yung if, di ba? Kung mapapansin niyo po, sa unang mga salita, if. Then pagkatapos, merong then. Yung if na yon, ito yung conditional, if and then statement na to, ito yung conditional statement. Isa lang po ito sa mga conditional statement ng ating Panginoon. If may gagawin ka, then, ito yung mangyayari. Ito yung promise ng Panginoon sa atin. Yun lang, if, kung gagawin mo, yung pagkatapos ng if, then, marireceive mo yung pagkatapos ng then. Gusto niyo ba yung then? Gawin niyo muna yung if. Amen? Amen. And to give you a background of this text, etong chapter 15, eto na po yung time na victorious na po sila nakalagpas na po sila sa Red Sea. Doon po sa chapter 7 na binabanggit kanina ni Lord, na hindi ko ibibigay yung mga sakit or yung mga diseases. Have you remembered yung 10 plagues? Di ba? Oo. Salamat at nalaman nyo yun. Alam nyo. Sa chapter 7 po, nagsimula yung 10 plagues na yun. Andun po sa chapter 14, tapos na po yung plagues, eto na. Andun na sila sa pag-cross ng Red Sea. Dadaan na po sila sa Red Sea. Di ba? Yung staff ni Moses, talagang itinaas, the banner of the Lord, tapos nahati ang Red Sea. Di ba? Maalala niyo yun? Oo, salamat. Salamat, Tora. Talagang naalala mo talaga. Si Tora lang talaga nagbabasa ng Bible dito, Joke lang po. Then, pagkatapos po nun, eto na. Sa chapter 15, before this verses 22, talagang sobrang saya nila. Sobrang saya ng mga Israelites to the point na kumakanta po sila dito. Sige nga po, sample nga po ng kumakanta. I believe nung kumakanta sila, sobrang saya nila. Siguro nagdulundagan, di ba? Happy sila. Meron po bang kumakanta na umiyak? Or sad? Siguro wala, no? Kasi pag kumakanta ka, talagang overwhelmed ka dun sa situation. And this is the same thing that is very happening sa mga buhay-buhay o sa mga puso ng mga Israelites. Because they crossed the Red Sea, sobrang saya na, eto na, makakalis na kami sa Ehipto. Tapos na yung paghihirap namin sa mga Egyptians.
Pero dun sa chapter 15, nagkaroon ng twist. Nagkaroon ng twist. Sabi po dun sa verse 22, Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea. And they moved out to the desert of Shur. And sabi dito, they traveled in this desert for 3 days without finding any water. Mga kaibigan, mga kapatid, naglalakbay po sila sa desierto. And I really believe, kung meron mang pinaka-essential na bagay na dapat meron sila is tubig. Tubig. Aanin mo yung gold bars mo or yung mga silver coins mo, hindi talaga makakapawi ng uhaw mo. Di ba? Ito yung very problem nila ngayon. Nag-travel sila for 3 days and walang tubig. Kita gani, no? Pag pila pa lang kaadlaw nga walay tubig, mag-unsa kaya? Or even wala lang ka paniud to. Di ba? Magdahok na. Mag-transform. And that is the very case that is happening to them. 3 araw na walang tubig. When they came across to when they came to the oasis of Mara, the water was too bitter to drink. Heto na, amazing. Nakarating sila sa oasis, and syempre may tubig. Pero yung tubig na yun, sadly, mapait. Sobrang pait na hindi nila pwedeng inumin. Unsa kaya itong tubig, no? Madili magyud, inumon, or mainom? I really believe that these very people, for 3 days, they were so desperate for water. And they need that water. But somehow, merong problema. Yung water na to, bitter. O wag mong tingnan yung katabi mo, hindi yan bitter. Okay? Kahit mukhang bitter lang yan. No? Hindi yan bitter. O wag kang bitter. Tapikin mo yung katabi mo, wag kang bitter. Ayan. Wag kang bitter. Then, the people, eto na yun, no? Ito na talagang inihintay nyo. Then the people complained. Kasi walang tubig. Diba, pag naliligo ka, tapos biglang namatay yung tubig, ha! Kinsa nagpalong sa tubig! Tubig! Diba? Ito. Yung pag-complain. No? Yung pag-complain ng mga Israelites. And amazing. Diba? Amazing. What are we going to drink? What are we going to drink? Alam nyo, pagkatapos ng chapter 15, ano nga pagkatapos ng chapter 15? Chapter 16. Oh, magagaling talaga tayo. Amazingly, nag-complain din yung mga Israelites. And alam nyo, complain nila? Walang pagkain. And nung binigyan ng pagkain, Lord, mana na lang permende. Wala nagilain. Wala nagilahi. Diba? Parang, hindi yan katabi mo. Wala dito yung complainer ngayon. Diba? Wag mong tingnan yung katabi mo lagi. Hindi yan nagka-complain ngayon. Malamig dito, di ba? Amazing. Pero tapikin mo lang, wag kang mag-complain ulit, okay? Yan. Hence, sabi po dito, so Moses cried out to the Lord. Buti na lang magaling si Moses, buti na lang spirit-filled si Moses. Hindi po pupunta kung saan-saan. Pumunta siya kay Lord. Ganun pala dapat, no? Pag mayroong problema, pag bitter yung husband, pag bitter yung tong wife, saan pupunta? Kay Lord. Amen. Amen. Revelation yun na, bago lang din. And the Lord showed him a piece of wood. May pinakita, may binigay ang Lord sa kanya. And Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. Amazing. Palakpakan natin si Lord. Yan. Kaya pang pag-aaral natin ngayong gabi is that year of transition, Jehovah Rapha. Ulitin natin. Year of transition, Jehovah Rapha. Sige. 1, 2, 3, go. Ayan. You know what? In the midst of those Israelites,
Because of, siguro naging bitter na rin sila. Kasi nga, pagod, ha? Talagang 3 araw na silang pagod at uhaw. And they feel na wala nang pag-asa. They are so helpless. They are so hopeless. But you know what? In the midst of those bitterness, of those lack, of that exhaustion, of that hopelessness, anong sinabi ng Lord? God revealed Himself to them as not only the deliverer from the Egyptians, but also Jehovah Rapha. I am the God who heals. Ako ang Diyos, ako si Yahweh, ang iyong manggagamot. Ha? Amen. Amen. The word Rapha is a Hebrew word used 60 times in the Old Testament. And it means to restore, to heal, to cure, and to repair. Ang dami, no? And this Jehovah Rapha, pwede natin siyang incorporate dito sa word na brokenness. Okay? Kasi kung hindi ka broke, or hindi break, o walang broken, anong i-repair? Anong i-restore? Anong i-cure? Anong i-heal? And I really believe each one of us na nandito ngayon is broken. One way or another, hindi ko alam yung brokenness level mo or yung brokenness situation mo, but I really believe talagang broke tayo before God. Siguro broken-hearted ka kasi nga yung crush mo hindi nag-reply. Di ba? Siguro broken ka financially because hindi pa nagbayad yung ng utang sa'yo. Di ba? I don't know your brokenness story. But God knows everything, and He's gonna restore you, and He's gonna heal you, and He's gonna cure you, and He's gonna repair you. Because this is His promise to each and every one of us. Amen? Amen. Ano po bang gusto nyong i-restore ng Lord sa inyo ngayon? Di ba? Ito na, no? Ano bang gusto mo? Kung mahihilingin ka sa Panginoon ngayong gabi, Lord, restore my bang. Lord, heal my ... Lord, cure my ... Lord, repair my house ... Diba? Ano kaya? Anong gusto mo? God calls Himself Jehovah Rapha, and He wants to restore you, He wants to heal you, He wants to cure you, and repair you too. Para maging maayos ka. Amen? Kasi pag yung bagay na nabiyak or broke, minsan hindi naman nagagamit eh. Tama? Oo, parang hindi kayo nakabasag ng gamit niyo sa bahay, tapos hindi kayo nakaka-relate? Ay, sorry. Diba? Yung mga bagay na broken, minsan talagang tinatapon na lang sa basurahan. And amazingly, tayong lahat dito, i-repair ng Panginoon. Amen? Amen. 2 bagay na gustong malaman po ninyo, based dito po sa ating scripture. Una, God heals when we obey His commands. God heals when we obey His commands. If, di ba? Sabi nyo kanina, if you obey my statutes, my commands, yung mga tuntunin ko, then, eto na. The first instance that God reveals His name dito as Jehovah Rapha was in that verse. Was in that verse. We see that God is the healer, but only if we are careful to obey His commandments. Because healing is usually associated with His forgiveness. Diba? Nung nag-away kayo ni Mrs., broken kayo, diba? Broken kayo. Sa mga walang Mrs., wag mo na makinig ha. Next time na kayo makinig pag meron na kayong Mrs. Nung nag-away kayo ni Mrs., broken kayong dalawa. And nung nagkabigayan ng pagpasaylo, di ba? Ng pagpapatawad, di ba? Amazing. You were restored. And naging sweet na, hindi na bitter. Tama? Amen. Amazing. And this is the same cry of the psalmist
in verse 41, in chapter 41, verse 4, sabi niya dito, I said, O Lord, have mercy on me. Pagalingin mo ako, for I have sinned against you. Minsan, yung sakit natin, because associated siya sa mga kasalanan natin. Hindi tayo nag-forgive. Diba? And ito yung prayer natin kanina. In 2 Chronicles chapter 7, verse 14, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven. Diringgin ko sila. Paminawan nako sila. And sabi dito, and I will forgive their sins, and I will forgive them. Patatawarin ko sila. And sabi doon, and I will restore their land. If you will humble yourselves and pray and seek Him. If. You know what? Kung babasahin niyo po yung New Testament, lahat po ng pinagaling ni Jesus, lahat po ng mga taong to, pumunta sa Kanya. Pumunta sa Kanya. Acknowledge Him, and those who humbled Him, and those who humbled themselves, and put their trust in Him alone. And eto yung mga taong nakareceive ng healing because God forgave them. Yung mga moment na, Lord, kapoy naman. Lord, murag lisod mong yun. Diba? And you cried, Lord, tabang. Lord, please help. I need your help. Kailan ka ba huling tumawag sa Panginoon at sabihin mo, Lord, I'm humbling myself before you right now. Hindi ko na po kaya to. Lord, bigyan po ako ng kagalingan. Lord, forgive me. And I will have rest. When was that last time that you have this encounter with Jesus? And pangalawa, God's healing is not restricted to our physical bodies. Oo, kayang pagalingin ng Lord yung mga physical bodies natin. But more than that, kayang-kaya pa rin ng Lord. Beyond that physical healing that you have, kung ano man yung mga sakit mo sa katawan, kayang pagalingin beyond that one. Amen? He can heal the many aspects of our lives. Kahit anong yung sakit sa bulsa, di ba? Talagang kayang pagalingin ng Lord. Di ba? Amen? Parang, bakit kaya bulsa yun? Di ba? Pitaka. Diba? Meron din, di ba? Amazing God. Amazing God. God heals the hard things in our lives. Nagkaroon ka na ba ng sitwasyon sa buhay mo na talagang naisip mo na sobrang imposibleng ayusin ng Panginoon? Yung pamilya mo, yung sitwasyon ng pamilya mo, o yung sakit mo, o yung career mo, o yung relationship mo, o yung pagkatao mo mismo, yung addictions mo. And you know what? Andito ang Panginoon. Sasabihin sa inyo ngayon na kaya. Sabi niya po sa Jeremiah 32:27, Behold, ako ang Panginoon, the God of all flesh. Meron bang mahirap sa akin? Is there anything too hard for me? Sige nga. Sige nga, isipin nyo nga anong pinakamahirap na sitwasyon nyo ngayon? O ano bang pinakamahirap na bagay na gawin mo, nagagawin mo? And sabihin mo kay Lord, Lord, eto Lord, oh. Sabi mo, walang mahirap sa'yo. So kaya ng Lord ayusin ang buhay-buhay mo. Amen? Amen. Amazing. And minsan, to the point na sobrang hirap na, sobrang nakakapagod na, and to the point na ayaw mo na. Mag-quit na lang kaya ako. Pero sabi ng Lord, sa Matthew chapter 11, 28-30, sabi niya dito, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. If lalapit kayo sa akin. Kaya kapatid, suggestion ko sa inyo, lapit ka sa Kanya. Lapit ka sa Kanya.
Kung nabibigitan ka, sabi doon, nahihirapan. Sino po bang hindi nahihirapan dito? O ako lang, no? Grabe. So talagang lalapit kayo kay Lord. Lahat kayo lalapit kay Lord. Lahat tayo lalapit kay Lord. Kasi nga, bibigyan niya tayo ng kapahingaan. He will give us the rest that this world can give. Diba? And this rest would encompass all the rest na hindi pa nararanasan. Na hindi mo ma-explain. Na kahit sobrang pagod mo, pero nakapag-rest ko, 1 hour lang. And energize ka ulit. Ito yung gustong ibigay na rest ng Panginoon sa atin. If, ano daw? Lalapit kayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya. Kaya sekreto, lapit ka. Lapit ka. Hindi distant ang Lord. Di ba nga, sabi natin ni Pastor Jules nung unang linggo, andito siya kasama natin. Kaya lapit ka. Huwag kang maging distant. Di ba? Lapit ka. Kasi gusto niya yun. Gusto niyang lumapit tayo sa Kanya. Kuman niya yun eh. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat, tayong lahat, lapit lang. Lapit lang. At pag lumapit ka sa Kanya, promise niya yun, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amazing. Amazing promise. Right? Introduction pa lang po yun, ha? Oo. May mga ano pa. Anong oras na ba? 6:30? O, 2 oras pa. Pasensya nyo na, ha? Minsan-minsan lang kasi ako na. Kaya lulubusin ko na. Amen? Pwede na extend? Sige, amazing. May mga bagay sa ating buhay na gustong ayusin ng Panginoon. 3 bagay na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Una, God wants to heal our physical wounds. God wants to heal our physical wounds. Kung babasahin niyo po, ay hindi muna. God wants, gusto ng Panginoon, di ba? Yung statement na yun, gusto ng Panginoon, ayusin ka. Gusto ng Panginoon, i-heal ka. Gusto ng Panginoon, i-restore ka. Sino bang hindi gusto? Di ba? Gusto nga ng Lord eh. Tapos kayo hindi? Gusto niyo rin po ba? Amen. Amen. Sabi po dito sa Matthew 8, 1-3, large crowd followed Jesus as he came down the mountainside. Suddenly, merong isang tao, na-preach na ito ni Toro, di ba? A man with a leprosy approached him and knelt before him. Lord, sabi niya, the man said, if you are willing, you can heal me and make me clean. Pero sabi ng Lord, amazing yung reply ng Panginoon sa kanya. Jesus reached out and touched him. Gusto ko. Kapatid, gusto lang talaga ni Lord marinig mula sa iyo. Nasasabihin mo rin sa Kanya, Panginoon, eto yung mga wounds ko. Eto yung mga sugat ko. Eto, Lord, pwede po bang pagalingin niyo ako? Pwede po ba yun, Lord? And that amazing, sabi ng statement, Jesus reached out and touched him. Gusto ko. Gusto ko, anak. Gusto ko, anak. Sana gustuhin nyo rin. God is our great physician. When He became man, He healed many sick, those with physical illness. God is the same yesterday, today, and magpakailanman. He can heal you. Sa Japan po, meron pong isang art na tinatawag nilang kintsugi. No? This is the art of repairing broken pottery. Kaya wag niyong basagin yung mga pots ni Tora, ha? Yung mga pots natin, wala tayo dito sa Japan, nasa Pilipinas. Diba? Baka pumunta pa tayo ng Japan para lang sa kintsugi na to. Pero you know what? This very amazing art, they called kintsugi. Yung ginagawa po nila, sabi po dito, the word kintsugi means golden joinery. Di ba? Golden joinery.
golden repair in Japanese. Ano bang ginagawa dito? Instead po na i-hide daw po nila yung mga cracks and fractures, the kintsugi technique emphasizes them by highlighting them with gold, silver, or platinum. Para ano? Making each repaired piece. Ano daw? Ano daw? Unique and beautiful. Parang ganito. Ayan. Yung broken pieces na yan, di ba sabi kanina, yung mga broken pieces usually, tinatapon na lang, pinapabayaan. Pero God is, alam ko, si Lord, yung may pasimuno ng kintsugi na to. Because this art, babalik ulit yung mga pieces, one by one, tatapalan nung cracks na yon, nung gold, nung silver, nung platinum, para ano? Para maging unique and beautiful. Mga kapatid, hindi ko alam yung broken story mo, pero gagamitin ng Lord yung broken story mo para maging unique and beautiful ka. Amen? Para maging unique and beautiful ka. Amazing. Amazing. And one day, Lord, salamat sa brokenness, salamat sa mga pagsulay, salamat sa mga testings, because ako ngayon to, maganda at gwapo, maganda at mabait. Di ba? Kaya yung katabi mo, di ba, kaya sobrang ganda, sobrang gwapo yan, magandang lalaki. Oo, hindi mo alam yung broken story yan, yung broken story niyan. Pero talagang kinansugi, di ba? Hinil ng Panginoon, ni-restore ng Panginoon, ni-repair ng Panginoon, kaya ngayon ganyan yan kaganda at kagwapo. Amen? Yun yung sikreto nila. Si Lord ang nagre-repair sa kanilang mga buhay-buhay. Pangalawang punto, God wants to heal our emotional wounds. God wants to heal our emotional wounds. Sa Mark chapter 5, verse 25, meron po isang account dito. Sabi dito, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. Can you imagine that one? She had suffered a great deal from many doctors. And over the years, she had spent everything she had to pay them. Ito yung picture ng babaeng to. Siguro, menstrual period niya to. Tapos, pagkatapos ng menstrual period niya, wala naman nag-stop. Usually, ilang araw ba yung menstrual period ninyo? 5, no? 5. No? 5 days. Maximum na po ba yun? Maximum of 5 days. Pero yung babaeng to, 12 long years. Can you imagine that one? How long na nagsasuffer ang babaeng to? Kayo nga, 5 days pa lang, talagang, di ba? Hindi nyo na ma-imagine ano ba yung gagawin nyo sa sobrang sakit. Pero 12 long years. And alam niyo po ba, yung mga babae sa kanilang panahon, pag merong bleeding, pag alam nilang bleeding, they are unclean. Marumi po sila. Okay? Nasa Leviticus chapter 15, verse 25 to 27. Andun po yun. Yung babaeng to, hindi lang siya nagsasuffer dun sa kanyang bleeding, but she's suffering from emotional wounds. Kasi nga, separated siya, i-isolate siya dapat. Unless na hindi pa nahihil yung kanyang pag-bleed, isolated siya. Parang yung COVID dati. Di ba? Oo, naging positive rin po ako. And I was isolated also sa bahay namin without my family. Talagang sobrang lungkot di ay ma-isolate. Mas mahirap pa yung separation, yung isolation kaysa dun sa ubo-ubo ko sa COVID. And I really believe ito rin yung nangyayari sa babaeng to. She's isolated, separated from the crowd, even from her family. And can you think of that emotional pain, setbacks na andun sa kanya? Hindi na talaga ako may-heal. Siguro sa first year, Lord, eto pa. Lord, kaya pa to. Sa second year, Lord, sige pa. 2 years pa lang, Lord. Third year, up to 12 year. Hindi ko ma-imagine.
Sobrang hirap. Sobrang hirap. Pumunta na siya sa mga doktor, nag-spend na siya kanyang pera, mayaman siguro to, lahat na, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nangyayari. And this event, an amazing event, na sabi niya, nung narinig niya, napapalapit na si Jesus. Nung parating si Jesus sa kanila, anong sabi niya? If I can just touch His robe, I will be healed. Kung etong hibla lang ng robe ni Jesus, mahahawakan ko, sigurado ako, this is her faith, na kayang pagalingin for that 12 years na hindi kaya na pagaling ng doktor. Kaya niya in that very instant. I don't know, siguro may mga cancer dito, cancer patients, no? Pero in the name of Jesus, our God is healer, and He can heal you at this very moment. Amen? Kayang pagalingin ng Lord, na hindi kayang pinagaling, na hindi napagaling ng mga doktor for 12 long years. At the very instant na nahawakan niya yung robe ni Jesus, gumaling siya. And I really believe sa sobrang wala ng options yung babaeng to, wala na talaga. Lahat na, wala na. And eto na lang yung nag-iisang hope, pag-asa. Kasi narinig niya na si Jesus nag-heal doon sa isang bayan. And eto ngayon si Jesus, andun sa kanya. Ito yung pagkakataon ko. Ito na yung pagkakataon ko. Minsan, ganun din Pag meron pa tayong mga options, hindi mo na si Jesus yung option 1 You can have so many options. And kung wala na talaga, doon na, si Jesus na yung last option. Mga kapatid, sana hindi ganoon. Like that very act of Moses, kay Lord pumunta. Si Jesus dapat yung first option. Mag-pray muna. Amen? Kaya? Yeah. Praise God. Amen. Kakayanin. Because only in God, can we find the healing for our emotional wounds. Naniniwala po ba kayo doon? Yeah. And thirdly, last na po ito Amazing. God wants to heal our spiritual wounds. More than the physical healing or the emotional healing, yung kailangan nating lahat is dapat ma-heal tayo spiritually. Kasi nga, ang kondisyon natin, wala Sabi po dito sa Romans 3:21-24, but now, God has shown us, pinakita sa atin ng Panginoon, a way, merong daan, to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by By placing our faith in Jesus Christ. By placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, kahit sino pa sila. For everyone has sinned and fall short of the glory of God. Ito yung sitwasyon nating lahat. Lahat tayo makasalanan. Naniniwala po ba kayo makasalanan kayo? Oo. Very good. Kasi kung wala, magpapapicture talaga ako. Lahat tayo, ganito yung sitwasyon natin. We have sinned before God. That is why we have wounds. Broken tayo. But praise God, binigyan tayo ng daan. Sabi doon, but now, eto na. Ngayon, God has shown us a way to be made right with God. Wow! Amazing! Ito na yung pagkakataon natin ngayon na manumbalik tayo sa Panginoon, i-restore niya tayo because we are made right with Him. Ayos tayo sa Panginoon. Di ba? Naalala ko po nung hindi po kami ayos ni Mrs. Siyempre may mga times na hindi rin kami ayos. Huwag niyong isipin na perfect kami. Perfect yung marriage namin. May mga kiss-kissan, hindi yung kiss yung talagang banghayan, meron kami pag-aaway. Nag-aaway din po kami. Huwag po kayo mag-alala. Gaya rin po kami ninyo. Yung mga nag-aaway kami, pag hindi kami ayos,
sobrang hirap matulog. Tsaka pag kinabukasan, talagang wala kang pagkain. Wala kang mag-prepare. Hindi, wala kang kape, di ba? Wala kang sunny side up, wala kang rice. So, sobrang hirap. Kasi hindi kayo ayos eh. Pero pag ayos kami, di ba? Ang saya-saya ng buhay, di ba? Amazing. Ganon din po sa Panginoon. Kasi makasalanan tayo, hindi tayo ayos sa Kanya. But praise God, binigay si Jesus para maging ayos ulit tayo. So that all the blessings that is for us, kaya natin i-avail. Di ba? Ma-avail lahat natin yung mga privileges ng isang anak na Jesus. Di ba? Amazing. Amazing. Kaya nga po, gustong-gusto ng Panginoon, patawarin tayong lahat. And sabi dito, yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. Gustong-gusto i-heal tayo ni Jesus spiritually. Amazing. Amazing. And anong ginawa niya? Alam niyo po ba ang ginawa ni Jesus? Sabi po dito sa 1 Peter 2:24, He personally carried us. He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live, diba? For what is right. By His wounds, we are healed. You are healed. Amen? Amen. Every person who receives physical and emotional healing in this life still eventually dies. Mamamatay rin po tayong lahat. It is only temporal, yes. But everyone whose sins are forgiven by God, ayos tayo sa Panginoon, we have eternal life in Christ Jesus. Amen? Amen. Kaya nga po, inaanyahan ko po kayong ngayong gabi, mga kaibigan po namin bago dito, first time friends po namin, ini-invite po namin kayo na maging ayos po kayo sa Panginoon. Gusto po namin maging ayos kayo sa Panginoon. And gustong-gusto ng Panginoon na ayos kayo sa Kanya. Amen? Sige nga po, with that leap of faith, tumayo po kayo. Yeah? Ayan. Amen? Ayan. Amazing grace. Walang tumayo. Praise God, no? Praise God. Alam ko po, hangad din po natin na ayos tayo sa Panginoon. Amen? And kayo siguro natanggap mo na ang Panginoon. And ngayon, parang nararamdaman mo na hindi tayo ayos, Lord. Lord, unsa man ni Lord, dili bang ko komportable ani Lord? And this is the right moment for all of us tonight. That we have this chance to be made right again with Christ Jesus, with the Lord. Amen? Amen. Sige po, hinihiling ko po ang lahat na pumikit at manalangin po tayo. And let's declare this prayer with all our faith, with boldness in our hearts, na gustong marinig ng Panginoon yung prayer mo na to. Amen? Be excited. May gagawin ng Panginoon. Panginoon, sunod po kayo sa akin. Panginoon, andito po kami ngayong gabi. Nagpapakumbaba. Dumuluhod sa inyong presensya. Hangad po namin ang iyong pagpapatawad. Dahil alam ko po na ako'y makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga pagkakasala, sa aking isip, sa aking pananalita, and even sa aking mga gawa. Alam ko po na kayo lang po ang may hawak ng buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya po, Panginoon, dumudulog po ako sa inyo ngayon. At gusto ko pong tanggapin ang buhay na to. Kaya ngayon, Panginoon, tinatanggap ko po si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Jesus, manahan po kayo sa buhay ko. Gamitin niyo po ako para sa inyong kadakilaan. Heal me, O God, from all the wounds
physical, emotional, spiritual wounds. Lahat po ng ito ay aking dinadalangin at pinapasalamatan. Loobin po ninyo na ako inyong i-restore, ako inyong pagalingin, at magamit for your kingdom. Salamat po. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. And meron pa akong oras, ha? Sabi po dito sa Exodus 15:24 to 25. Babalikan po natin yung senaryong to. Sabi po dito, then the people complained and turned against Moses. Then the people complained and turned against Moses. Ano bang iinumin namin? Ano na bang iinumin namin? And sabi ni Moses dito, so Moses cried out to the Lord for help. Dumulog po si Moses kay Lord para humingi ng tulong. And amazingly, and the Lord showed him a piece of wood. And the Lord showed him a piece of wood. And anong ginawa ni Moses? Kinuha yung wood, tinapon dun sa bitter water. And sabi dito, pagkatapos nun, and this made the water good to drink. This is the exact resemblance. The wood, that wood on the cross, that cross at Calvary, this is the very wood that could make our lives sweet, that could make our lives sweeter, that could make our lives sweetest. Dahil sa piece of wood, naging sweet yung water. And because of this piece of wood, we can have this eternal life that Jesus alone can give because of that wood. Amazing. And mga kapatid, encouragement ko po sa inyo, yung mga bitterness sa buhay, oo, andun yun. But this cross, let this cross be andun always parati sa inyo. Na kung may mga pagsubok man sa buhay, malalapitan mo ang cross. Malalapitan mo ang cross. Just go back to that cross. And I know, God will restore you. God will heal you. God will make you whole again. Amazing. Amazing. Can we bow down our heads? Panginoon, maraming salamat sa kwento, sa salita po ninyo na ibinahagi sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Dalangin po namin, kasama ng aming mga senior pastors and mga associate pastors, na lahat po ng andito ngayon will experience your great healing. And panghawakan po namin ito, Panginoon, that you are our Jehovah Rapha, the one who heals, the one who restores, the one who will make us new and unique and beautiful once again. Gabayan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng lakas. Para sa lahat ng mga pagsubok nila sa buhay, they will not be bitter, but they will be sweet and sweeter and sweetest all the more in the name of Jesus. Bigyan niyo rin po sila ng wisdom, ng talino, so that they will have sound mind, oh God, in the choices that we will be having. Panginoon, salamat po sa bagong pangalan na inyong ipinresinta sa amin ngayon. And we know, God, that this is your covenant for us, that you are God who heals. Alam po namin, hindi ka magbabago, at panghahawakan po namin ang bagong pangalan na iyong binigay sa amin ngayon. Maraming salamat po sa grace, sa mercy, at sa pagmamahal po ninyo sa bawat isa. I-bless niyo po sila, Panginoon.
Bless niyo po ang kanilang relationships. Bless niyo po ang kanilang pamilya. I-restore niyo po sila. And I pray, God, that we will be sweeter and sweeter each day. Thank you, Jesus. Restore niyo po ang mga dreams nila. Restore niyo po them physically. Restore them emotionally. And more importantly, God, restore them spiritually. Joy and peace will be with us all the days of our lives. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin si Lord. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ayan, maayong gabi sa tanan. Ako ay si Emily Baculi, isa sa disciples ni Torah. So, I will be the one to challenge sa offering sa inyo this evening. So, atong verse na sa Psalms 18 verse 30. Ingon dira, go Keys. God's way is perfect, and the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. No? Kanang before nag-start ng service, ganina lang, utana ko kay Tora. Pwede din mag-challenge offering. But no, gi-reminded ko ni Lord ganina as kanang naga-preach si Pastor Milo. And no, na-remember na ako tong Sunday nga nag-fast ang church. No, first time to. And no, after sa service, no, sa evening service na lain, kaya sakit kaya akong ulo. No, sakit kaya akong ulo and no, pasalamat ta kanatay kaila diri sa church nakabalo manghilot. Pero wala jud ko na ulian. And no, nang naging nauseous ko to the point na kanang nag-vomit jud ko, no? Nag-vomit jud ko and no, ako ang tao na mahadlo ko suka kay feeling na ako kanang maapil pati ako ang lamang loob. Di ba? Kaya akong fear. Kana siya and no, gi-prove lang yun ni Lord, no, na kanang kato nga time, gi-remind jud ko ni Lord na ako ang imong healer, no. Kung no pagpauli na pasundo jud ko kay dili ko ka drive, no. Kanang nakaingon pag gani ko sa akong mga friends na nabisaw na no tong nahubog ko, wala dyan ko ka-testing ba nga magsuka sa kasada, pero sa sakit sa akong mata, sakit sa akong ulo, wala dyan ko naulaw. No, nakaano dyan ko sa kasada. And, no, grabe good si Lord, no, His ways are higher than our ways, no, sa kataas yun, no, nag-chat din ko kay Tora, lain akong paminaw, and, ana siya, sa imbasig sa imuhang mata na, dahil kaya abi na ako kanang withdrawal lang sa kape, no, kay katong nga time. But, no, grabe good si Lord. Gi-increase good ni Lord. Gi-increase niya ang grade sa akong mata. No, so, perfect na ako ang mata. Okay na akong vision and, no, aside sa physical healing, kana pong emotional, no, na-remind lang po ko ganin, ay si Tora, emotional, dahil ako, okay lang man ko akong heart, pero dili ay, no. Kanang, ang atong relationship, no, mas trained bang yun siya, especially kung naatay ka ng close na good kaayo, o niya, maka-atter ka og dili mao. And no, God is really kanang a restorer, no. Kanang He is really our Jehovah Rapha. Kay kung sa una pa dili gyud ko kanang kung nalain ko sa imuha, okay ra gyud kay sa ako makatulog ko og mahimbing, no, na dili na ko maingon sa imuha nga nalain ko, but really indeed, no, ginabag-o gyud ta ni Lord, no, kay karon no kung naagi sakit sa akong buot, maingon na gyud nako siya, and no, it's one way pod of kanang God's way of telling me na it's okay to be vulnerable to other people. So, no, example po ni Pastor Milo ganina, kumusta atong bulsa on the scale of 1 to 100. No, unsa ta ka broke. No, but kabalo ko no, gingon na ganina ni Milo, i-declare na nato, gi-receive nato to ang iyang katong closing prayer niya that God will restore, no, kung unsa man ang nawala sa tuwa, be it financial, physical man na, no, atong spiritual estate, ang atong emotional estate, no, God will surely restore us. Amen ba? So, as we give to the Lord
today, no, i-claim gyud nato tong giingon na God is, no, God's ways are perfect. So whatever we're going through, no, naagyud tay lesson na ma-learn dira og naagyo ginatudlo ang Ginoo sa ato og mag-provide gyud na siya sa atong mga panginahanglanon sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Amen ba? Sige, let us pray. Lord, salamat God for you are a God, Lord, who heals, the God who provides, the God that we banner, Lord. Og ang Ginoo, Lord, nga naagid sa amo permanente kauban namo, Ginoo. Salamat, Lord, that you are indeed, Lord, kanang timing jud ka, on time jud ka, Lord, sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Salamat, Ginoo, for how you will provide for the need of each one, Father God. Wala ko kabalo kung sa ilahang kanang panginahanglanon gyud karon, Father God, but by faith, Lord, we receive, Lord, ang answer, Lord, sa among mga prayers, sa among mga panginahanglan nga gikan sa imuha. We love you, Lord, and we give, Lord, because kanang kabalo mi, Lord, na kaning among ihatag, Father God, malipay gyud ka kay gikan gyud ni sa among kasing-kasing. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Come on, let's give. Amen. Good evening, everyone. Welcome to Christian Church Fellowship International. Welcome sa mga new friends natin dyan. Here are our announcements. Take note and remember our Sunday service schedule. We have 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. Visit us on our official Facebook, Instagram, and YouTube account where we post our recorded service later tonight. Join us sa ating dawn prayer meeting. It is every first Saturday of the month, 5 a.m. Posted on screen is our BP account and GCash number in case you find it more convenient to give online. A happy birthday to those who are celebrating their birthdays this week. Happy birthday! Announcement, we will have our water baptism on February 3, 2 p.m. sa Morales Subdivision. And Life Connect on February 16, 6:30 p.m. So invite your friends and see you there. May I request everyone to please stand? Let's receive our portion this evening. Let's receive the Lord's blessing. Let's raise our hands. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He
A pleasant evening to everyone. See you again next Sunday.